Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Marami yung dahilan, no? Kung sabi nga, bakit kakauwi ang mga nagpapari. So, bahagi yun na kung saan ay nakita namin. Pero sa Ebanghelyo pinamanig dito ay maliwanag na paanyaya, medyo mabibigat. Isa na nga rito yung pagsusuko. No? Ito'y isang pagsusuko. Hindi ito sariling pagkilos. Ang tawag na natin dito ay bukasyon. Maganda ko yung sinabi ni Propeta Amos. Sabi nga niya ay sa kanyang pangarap ay pinapaalis siya. Kasi si Propeta Amos po, napapansin namin, ang kalakalimit ang pinapahagi ng rin katarungan, prophet of justice, kung tawagin siya. So pinapaalis siya kasi bakit? Kasi ay nabubulabog ang hari. Anong sabi niya? Hindi ito anak buhay. Ako ay tinawag ng Diyos. Siya ay dating pastol ng mga lupa. Pero tinawag siya ng Diyos. Kaya may tao natin ay makapagagawa kapag ikaw ay pari. Hindi ka pwede mag-business. Hindi ka rin pwede pumasok sa politika. Kung sakaling man ikaw ay dating mayroong kang dating profession, mga pari na rin na dating engineer, dating doktor, dating hindi na ako nila pinapraktis yun. Kasi bakit? Sila ay kami, sinusubo na rin na magpahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Hindi mo katulad ng mga protestante. Yung mga protestante may trabaho. Yung iba ka sa munisipyo pa nagtatrabaho. Bahagi yun, no? Kaya makita ko natin yung pagkilos. Yun yung isa sa elemento na tinatawag natin na sinuko. Hindi ito me, no? Me, mystery. No? Hindi ito sarili kong pagkilos. Ngunit talaga ako ay sinuko ng Diyos. Ibig sabihin, ako ay ipinapadala. Hindi ko gusto, hindi ako namimili. No? Hindi ito yung sarili kong pagkilos. Ito ay isang pagkilos ng Diyos na ipinapahayag sa kanyang mga alagad. Kaya kung tawag na makikalawanan na rin, sinuko na Jesus ang 12 alagad ng tigdadalawa. Pagkakataon, so may support system. Kaya sabi na natin, pag-ilos ngayon, kami ngayon ay kulang ng para kaya kami ay isa. Sa mga religious, yung kalimitan minimum ito. Pero kami mga dayosisa, kalimitan isa lang kapag malulihin ng parokya. Kapag malalaki yan, swerte ng makapagding dalawa. Ano ba yung pinahayag mo sa akin sa Ebanghelyo? Ay huwag kayong magdala ng kahit ano, maliban lamang sa dalawa na makita namin dito. Tungkol at saka sabin sa paa. Ito yung 2,000 years ago. Nagbasa-basa ako tayo ng mga Pilipino. Tayo yung muna nagpapaa. Kailan lang daw tayo nagsimula na magkaroon ng sabin? 1600. No? So, at yun daw ay gawa ng mga Hapon.
Kaya nga yung susunod sa ating pakya, sa kanila galing doon. So sa ngayon yung sa history, 1600 na kalimitan. Nang dumating ang mga Kastila, kanila gusto nila yan sapatos. Magsusuot ng sapatos. Pero ito, 2,000 years ago, 2,000 years ago, before zero pa, tawagan niya, mga 33 AD, ay hindi yung common ang magsapit. Pero bakit kinalalang magsapit? At saka ng tungkol. Kasi kinakailangan nila maglalakad. Hindi naman lahat ay mayroong hayop na alaga. At medyo mahirap pa kapag may hayop sapagkat mayagagalan. Kasi ang tawag na natin yung panahon na yun, sila ay palipat-lipat, itineran. Pero yun na yun yung immediate na kailangan sa kanilang pamamaraan. Bawal na magdala ng supo, pera, damit, extra damit bakit? Pagtitiwala natin, hindi pababayaan ng Diyos. At nakakagong kanilang pagsisilbihan. Pagtitiwala ng alin na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Medyo mabigat. Medyo mabigat. Bahagi rin ng pagkilala natin hindi ito, sabi nga natin, mystery. Ikaw ay sinusugo ng Diyos. At maniwala nga rin, narito yung pagkilos ng Diyos. Narito yung pagkilos ng Diyos na hindi kapababayaan ng Diyos. At ng mga tao na nasa paligid mo. He will be provided. Kaya ano sabi nito ay doon kayo pumunta sa magpapatuloy sa inyo at doon kayo titigil sa lugar na tinanggap kayo hanggang sa inyong patuloy. Pero ano sabi nito? Kapag hindi kayo tinanggap sa isang lugar, pagpagin ninyo ang inyong mga sakit. Bilang alin? Babala. Babala, bakit? Dahil sa hindi ninyo pagtanggap sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagbiligtas ng Diyos. Ano ngayon ang trabaho? Mangaral. Ano yung mangaral? Yung kagandahan loob ng Diyos, yung pagliligtas na pinahayag. Ito rin yung binigyan pansin ng sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos na ikalawang pagbasa. Yung pagliligtas ng Diyos sa bawat isa sa atin mula sa kasalanan sa pamamagitan ng paghihirap, pagkamangay at muling pagkamuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dakilang biyaya ng kaligtasan mula sa kasalanan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So nawa makita natin yung biyaya na ito ng pagliligtas ng Diyos. Tayo ay ginawa niyang mga anak ng Diyos. Isang karangalan na makita ko natin. Kaya kung lutusin, yung pagkilos na ito rin, kasi tayo ay mga anak ng Diyos. Ang kalimitan kong binabangyari tayo ay mga tagalangit. Gawa ng pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo na ipinagkaloob sa atin mula kung tayo ay pinilitan. Ano tayo gagawin? Ang magpalaya sa masamang espiritu. So, ang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan na espiritual na mundo. Ang may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu. So, bahagi yun
Hindi pwede magsama yung Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng demonyo. No? Kaya bahagi kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, dapat wala yung Espiritu ng demonyo o masamang Espiritu. At ano pa, magpagaling sa mga may sakit. Kaya sabi mo kung naiintindihan natin ito, sana pakinabangan natin yung biyaya ng pagkapahid ng labis sa mga may sakit. Isa ko sa biyaya ngayon, hindi lamang pagkakataon ng aking katanaan sa pamagitan din po ng sakramento ng kumpisal. Bahagi rin mo yun. Yun ay sakramento na nagpapagaling sa amin. Yung sakramento ng pagkipagkasundo sa Diyos. So ito ay ilang lang na bahagi ng pagkilos. Ngayon, sabi na natin, sabi naman natin, kasi hindi naman kami nagpapagaling. No? Pero ano yung pwede natin paninilay? Well, sakali man parang meron sa inyo na magpare, no? O may gusto sa inyo, ay supportahan ninyo. Ngayon ay meron tayong isang applicant na gusto magpare sa panalangin natin. At yun yung patuloy natin panalangin, no? Na magkaroon ng pagpapari, no? Kasi yun po yung simbolo ng malalim na pananalig, hindi lamang po ng pamilya kunin ng buong parokya. Kasi kung sakali mang mayroong magpapari ngayon, it will take us 8 to 10 years or more bago pa maudinahan yun. So, o kung minsan 12 years pa, no? Ako 12 years ako, bago ako nagpapari. So, pagkakataon na kung saan yung nakita ko natin. Kaya, idalagin natin sa harapan ng mga kapal. Pero sa akin, ano yung hamon yung pinapahayag sa atin? Una, ay sinusukurin tayo. Sinusukurin tayo ng Diyos. Hindi bilang kanyang mga alagad, ngunit bilang katulong, no? Na pwedeng ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos, maging babala sa iba, no? Kinakailangan din natin bigyan ng babala ng iba, sa mga pagkakakala ng iba, yung ginagawa nila ay tama na. Kasi bakit? Walang nagsasabi sa kanila na mali. No? So, bahagi nyo yun. Ipahayag natin yung pagliligtas ng Diyos. Maging bahagi nyo na pwede natin natin. Tulungan natin na sila ay makamit ng kaligtasan mula sa masamang espiritu o sa tinatawag din po natin mga karamdaman. So, pwede tayo tumulong. Or, kayo maging kapahagi ng mga ministry ng simbahan. Kalimitan sinasabi ko, kulang na kulang tayo sa mga naglilingkod sa ating bayan, sa ating bayan ng Diyos. Pinakailangan natin ng mga tao na pwede hingin ninyo sa pumikapal o maging receptive tayo na baka pinatawag tayo ng Diyos sa ministeryo ng kanyang pagliligtas. In whatever means. Maging ito man ay yung mandated organization o maaaring sa simpleng pamamaraan. Tinatawag ka ba ng Diyos? Ano yung pagtawag sa iyo ng Diyos? Bilang mabuting may asawa, bilang mabuting anak, o bilang mabuting mamamayang Kristiyano Katoliko. Pero natin saan tayo pinatawag ng Diyos? Kasi hindi ko pwede na yung pagliligtas ng Diyos, naka-stay lang kayo yan, wala kayong ginagawa. Ibig sabihin, baka hindi pwede sabihin natin, hindi kayo tinatawag ng Diyos sa pagkilos upang lumago yung kanyang pag-aari. Siguro sabi natin natin, ini-snap natin ang Diyos. Kung ano man yung pagkakala. At least maliwanag sa akin na, dito ako tinatawag ng Panginoon para
maging bahagi ng pagkilos ko bilang isang mabuting Kristiyano Katoliko. At makita po natin, no? Kapag maliwanag ko sa amin yun, ay maging bahagi tayo ng pagkilos natin. Tunay na tayo ay naging kabahagi ng kanyang pagliligtas sa daigdig na ito. Pagkakaroon ako sa ilawin natin sa kapalang po ay kapal. Ang mga padalangin na ito, sa ganun, may isugo rin tayo. May isugo rin tayo sa harapan ng po ay kapal. Bilang ang katulong niya sa biyaya ng bilang mga binyagan. Hindi o bilang mga pari, pero bilang mga binyagan. At marami yung pag-uusap yan. Yan lang. Kasi baka sabi natin hindi ako kasali dyan. Do not exclude ourselves. Sabagat kung talagang namamayani ang Diyos sa inyo, hindi pwedeng hindi ka kasali. Lahat tayo ay kasali. At tinatawagan tayo ng buhay kapal. At paano yung malaman kayo mismo sa inyong panalangin, sa inyong pag-umilan, na makita natin na siguro, maaaring siguro, it will be affirmed later on, no? Sa mga pagkilos na dito pala talaga ako pinatawag ng Diyos. Mas maraming matutulungan dito, no? Pagkakataon ko sa natin ang pangalian. Katulad ko ni Amos at ni San Pablo, ay maging maliwanag yung aming pagkilos sa daigdig na ito. At ano yung pangyayari? Huwag tayong maganda. Sigurado hindi na tayo